natin masisimulan. Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption eh. Kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo eh. Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin, Cambodia. Nako. Tapos, isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, #1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 din. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita, isip-isipin mo na 4 na taon lang. 2022, 23, 24. Ngayon, matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita. Yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Ito, yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi bumaha... Baka ginising na nga tayo ngayon eh. Oo nga, no? Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso eh. Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen eh. Kailangan makinig ka sa Lunes. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang corrupt, makikita mo. Imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years pala kayo dyan, Sen. Ngayon, sabi niya, Kong pa ako nun di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR. Public relations. Parang ganun. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Pero ako parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yan. Hindi, parang digdag nakita yun eh. Alam mo, corruption yung ganun eh.
Hindi kanya susulat ako sa'yo. Oo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. Opo. May slant, may slant. May island. Aha. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para makita mo yung iba, kanya, halos everyday, may isang paragraph, may dalawang paragraph, binabanggit. Pumapasok. Boss, ganito yan eh. Oho. Monthly lang naman eh, meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun eh. Kasi nga naman, out of 300. Hindi Diba? tama yun eh. Sabi ko, merong ethical issue dito eh. Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita eh. Kung ba mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo eh. Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat eh. So, hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi Hindi siya mismo yung... Hindi yung media, hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So, kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yon. Opo. Yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Matatag. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa nadidispose? Oo nga pala, no? Matatapos na yun sana. Bakit mo nga ako tinatanong sa akin, di pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit kanya yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi pang pa ruling. gumagalaw yan, Bakit yung habeas corpus na petition nung... Duterte, tama po. Bakit Wala pa. mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito. Papayad ho ba na total ang AFP at PNP, meron silang engineering brigade at magaling silang magtayo talagang dekalidad. Bahagi ng pag-aaral nila yan. Ang civil engineering sa PMA ay isa sa mga kurso nila yan. Pwede ba na may mga flood control ay ipaubayan na lang sa kanila para matibay, Sen? Sa tingin po ninyo? Pero siyempre, kukunti naman ang Engineering capacity battalion nila. Hindi naman nila kaya lahat yun. Siguro yung mga minor siguro. Kasi meron din naman silang ibang gawain, hindi lang... Bagay. Hindi, rekomenda ko si General James Brillantes. Sila na yung Baka magtayo. pwede maging DPW Secretary. Sir James, kamusta po kayo? Tuloy natin. Yung may Sige. kinalaman doon sa corruption. Sen, ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Yan, opo. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan Di ba? Opo. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao Ba't adan? Di ba? Nakurap agad si si Eva. Ano ba ang definition ng corruption? Akala ba nyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama Bagay. kayo. Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun Kamukha na isip-isipin mo kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang. Nasa paraiso na po Ang ganda na ng kalagayan nila Nang dahil lamang sa sinubukan lang Kasi nga siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon Opo. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga
walang transparent na eh. Wala pang monitoring noon eh. Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa lang eh. Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sanang na may mga regulasyon na May nakabantay. Huwag kang diyan, huwag kang makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala pang media noon pa naman minsan eh. pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, huwag ka Ay, naku, makikinig. oo. O sa mga kapatid, wala, ahas lang yung Opo. ang bilis ng ahas eh, di So ba? kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Para yung transparency, kitang-kita. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Nakabantay pala si Marcoleta. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan. Opo. Kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala ang nakakaalam na si DE. Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Hindi sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. Oo. Ano malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ho ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung niya eh. Ganun nga. Sapagkat yung tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan, oho. Isa yan sa magiging paksain ng ating Sa Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, Opo. sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa, hindi lang yung nagtatanungan, pati yung paraan. Oho. Mula sa kanila din, isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo, Oho. Nako. yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala na nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na no? Oo. Ha? Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Opo. Oho. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Arang lahat yan, opo. Yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako, oho. O tao niya, kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo yung pinaganda ang tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, halimbawa, Yan, oo. negosyante. Malaking negosyo, mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. Hindi kayo na-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang... Department of Energy. ERC, Totoo. aha. ERC. Ikaw mo nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. O di ngayon, puro para sa'yo. Oho. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo, pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Another one, cultural acceptance. Ayan, ang matindi. Ito. Medyo malalim na ito, sir. Talaga pong yan ang kalakaran eh. Tanggap po yan. So, parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. Pupunta ka sa boss, ka nang pumila. Ito, SOP na eh. boss, ikaw na ang LTO.
Kailangan na walang ganito sana. O kaya lang, boss, ano po yung kalakaran. Standard na. Total naman po, barya-barya lang naman po yan Pero yan ngayon, dyan sa social fiber mo, dyan nauhulma. Yung ugaling ganyan. Kaya hindi na kanya. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan LTO yan Bureau of Customs yan Di ba? Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan ba't pa ako magpapakapagod, may gagawa namang iba, barya lang ang katapat. Di ba? Social Diba? acceptance. Social acceptance Sen, tama, Political patronage. Yan, Ayan, boss. Akong bahala sa'yo, Ito yung gagamitin mo para ikaw ay, dito ka, i-appoint kita na ganito. O, in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun, baka maano na naman, di ba? Opo. Mabuhay na naman, Nagkita-kita kami uli, yung organization namin Nung nagpasya yung walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala naman bagyong dumating di ba? Wala. Pero Nag-o-taking pala kayo dun Pero pinag-report kami sapagkat constitutional Kasi nakasulat sa constitution within 30 days. Obligado pala. Kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA. Member ng... Para hindi kami makalabag sa saligang batas. Ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung yung buong komisyon nandun. So, yung 12 membro ng House, contingent, 12 rito, para ma-establish, para ma-create ang Commission on Appointments. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala may nakita ko mga pictures na nag-oath-taking pala kayo. Ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya kahinirang ng Pangulo because ang pinag-uusapan natin ay competence at saka merit. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage. Yun ang sasala, yung CA. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. In-appoint ng presidente, ano ang balancing factor? Teka, kikilatisin namin yan. Yun ang gawain ng Commission on Appointments. Saan sa mga binanggit yung mga factors ng corruption? Alin dyan ang... parang ang dami no? Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang dyan, di ba? May pundasyon Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat ma-address ganito. lahat. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na ma-knock out? Lahat kinakailangan. Kasi pag naingisa nandyan, nandun pa rin. Lahat ma-knock out. Nakikita ko kasi dito sa flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? Parang magandang simula ito. Ngayon, may nagyayabang. Mabasahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Anong wala yabang? yung kaunting pahiging pa dyan. Makinig kayo. Puro ganyan Lunes pa, alas 9 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Carey Herrera Sen, ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit 3 lang ang binabati niya? 18 lahat yan. At iniimbitahan kayo, Sen, kung bukas ay libre kayo sa anniversary ng King's Empire. Sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Carey, pakitext yung Yung 15 pa. Tatlo yan Oo nga. Tatlo pala, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, pakitext na lang.